Pinirmahan ko ang mga huling papel, ang aking 1 bilyong pisong kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Ang yaman na inaasahan ng aking nag-iisang anak na si Miguel na mapupunta sa kanya pagdating ng panahon ay wala na. Ipinamigay ko ang lahat. Bawat sentimo, ibinigay ko sa mga taong hindi ko kilala, sa mga foundation. Sa mga nangangailangan, isinara ko ang libro ng aking buhay bilang isang mayamang ama. Tinapos ko na. Marahil ay nagtatanong kayo, bakit? Bakit ko gagawin ang isang bagay na ganoon kasukdulan? Ang sagot ay simple, ngunit masakit. Masakit na parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa puso ng isang ama. Ginawa ko iyon dahil sa loob ng 6 na buwan, bawat isang umaga, ang anak kong iyon ang nag-aabot sa akin ng aking mga bitamina, may kasama pang ngiti, isang ngiti na pinaniwalaan ko. Para po sa kalusugan ninyo pa, iyan ang palagi niyang sinasabi sa akin. Kailangan ninyong maging malakas para sa inyong retirement. At ako bilang isang ama na walang ibang nakikita kundi ang kabutihan sa kanyang anak ay buong pusong naniwala. Ininom ko ang mga iyon araw-araw na may pasasalamat sa puso ko dahil biniyayaan ako ng isang anak na mapag-aruga. Pero ang hindi ko alam, ang katotohanang halos ikamatay ko ay ang bawat tableta na ibinibigay niya sa akin ay hindi gamot, hindi iyon bitamina, iyon pala ay lason. Oo, lason. Ang sarili kong anak, ang dugo't laman ko, ang pinag-alayan ko ng lahat, ay dahan-dahan akong pinapatay habang nakangiti sa aking harapan. Walang utang na loob. Iyan ang pinakamasakit na salita para ilarawan ang ginawa niya. Matapos ko siyang pag-aralin sa pinakamahuhusay na eskwelahan, ibigay ang lahat ng luho at pagkatiwalaan siya sa aming kumpanya, ito ang isinukli niya sa akin. Isang dahan-dahang kamatayan na nakabalot sa pagmamahal ng isang anak. Naisip niya ba ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya? Ang mga gabing hindi ako natulog para lang mapalago ang negosyo na para naman sa kinabukasan niya? Hindi. Dahil ang nakikita lang niya ay ang pera, ang mana. Ang 1 bilyong piso, ang plano niya ay perpekto sana. Isang araw, bibigay na lang ang puso ko at lahat ay iisipin na natural lang yon dahil sa aking edad, at siya, ang nag-aalalang anak, ang magluluksa sa aking libing habang binibilang na ang perang mamanahin niya. Ganoon sana ang katapusan ng kwento ko. Pero nagkamali siya. Akala niya, isa lang akong matandang mahina na madaling lokohin. Akala niya, perpekto ang kanyang masamang balak. Pero may isang bagay siyang minaliit. May isang tao siyang kinalimutan sa kanyang kalkulasyon. Ang aking asawa, ang aking si Elena, at minaliit din niya ako. Ang gabing iyon, sa aking ika-67 na kaarawan, ang gabing dapat sana ay huling gabi ko sa mundo ay naging simula ng kanyang katapusan. Dahil hindi ito kwento ng isang malungkot na kamatayan. Hindi. Ito ang kwento kung paano namin siya nilabanan. Ito ang kwento kung paano namin binuo ang isang patibong para mahuli siya sa kanyang sariling kasamaan. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa isang ama na tulad ko na minahal lang ng todo ang kanyang anak. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo pabalik sa gabing iyon. Sa marangyang party na inihanda niya para sa akin, ang party na gagamitin niya para tapusin ang buhay ko, kung saan hinawakan ng asawa ko ang braso ko at bumulong sa akin na may panginginig sa boses, may hindi tama. Tingnan mo ito. Pero bago tayo magpatuloy sa buong kwento, kung maaari po mag-subscribe na kayo sa aming channel. Malaking tulong po ang inyong suporta para maiparating ang babalang ito sa mas marami pa nating kababayan at i-comment ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood or nakikinig ngayon. Nais naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Salamat po. At ngayon simulan na natin nang makapasok kami sa aming penthouse. Ang lugar na dati ay simbolo ng aming tagumpay at masasayang alaala, ngayon ay parang isang malamig at dayuhang espasyo. Ang bawat sulok, ang bawat muebles, ang bawat larawan sa pader na nagpapakita ng aming masayang pamilya ay tila isang malaking kasinungalingan. Dinala ako ni Elena sa sofa pero hindi ako makaupo.
Ang aking mga binti ay ayaw sumunod sa akin. Nagpabalik-balik ako sa sala, hawak-hawak pa rin ang tablet ni Miguel na parang isang mainit na bakal na dumidikit sa aking balat. Ang mga salitang nabasa ko ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, parang sirang plaka na walang katapusan. Ang lason ay handa na. Mamamatay ang puso niya. Walang makakahalata. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Elena, isa itong pagkakamali, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig at halos hindi ko na makilala. Siguradong may nag-hack sa tablet ni Miguel or baka isa itong masamang biro. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, ang kanilang mga laro. Imposible ito. Tumingin ako sa aking asawa, naghahanap ng kahit katiting na pagsang-ayon, isang sinag ng pag-asa na mali lang ang lahat ng aming iniisip. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagdududa. Nakita ko ang isang matinding kalungkutan at isang katotohanang matagal na niyang pinipigilan. Antonio, mahinahon niyang sabi, at sa kanyang boses ay narinig ko ang pagod at sakit na tiniis niya ng mag-isa sa loob ng 3 araw. Sana nga isa lang itong masamang biro, ipinagdasal ko iyan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ipinagdasal ko na sana ay nagkakamali lang ako. Umupo siya at nagsimulang ikwento ang lahat. 3 araw na ang nakalipas, Miyerkules ng umaga. Tumawag si Miguel kay Elena at sinabing naiwan niya ang kanyang tablet sa aming bahay noong nakaraang linggo at kung maaari ay kunin na lang ito ni Elena sa kanilang bahay sa Forbes Park dahil kailangan na niya ito. Pumayag si Elena. Pagdating niya roon, wala si Miguel dahil nasa gym daw ito. Ang manugang naming si Isabel naman ay naliligo. Kaya't pumasok si Elena sa kanilang bahay na walang katao-tao. Nakita niya ang tablet sa ibabaw ng kanilang kitchen counter. At habang tinitingnan niya ito, biglang umilaw ang screen. Isang notification. Isang mensahe mula sa isang lalaking nagngangalang Carlos Santos. At ang mensaheng iyon ang nagpabago sa lahat. Okay na ang lason, handa na para sa party. Nanginig si Elena. Noong una, hindi niya maintindihan. Anong lason? Anong party? Pinuksan niya ang mensahe at doon bumungad sa kanya ang buong katotohanan. Isang mahabang listahan ng mga pag-uusap. Mga pag-uusap na 6 na buwan na ang tagal, detalye tungkol sa liha, sa tamang oras, sa mga sintomas na magmumukhang natural, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga pag-uusap tungkol sa mga bitamina. Ang mga bitamina na araw-araw kong iniinom. Antonio, sabi ni Elena, at ang kanyang mga luha ay nagsimula ng bumuhos. Nakatayo ako sa kusina ng sarili nating anak at binabasa ko kung paano kanila papatayin. Kung paano ka na nila unti-unting pinapatay sa loob ng 6 na buwan. At kung paano ang gabing ito, ang party, ang dapat na maging huling gabi mo. Ang mga bitamina. Bigla lahat ay naging malinaw, parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. 6 na buwan na ang nakalipas, si Miguel ang nagpumilit na uminom ako ng mga bitamina. Sabi niya, para daw iyon sa aking kalusugan. Para maging malakas ako sa aking pagre-retiro. Health is wealth pa. Iyan ang eksaktong mga salita niya na may kasamang ngiti sa kanyang mga labi habang inaabot sa akin ang bote tuwing umaga. Isang ngiti, isang mapagmahal na ngiti mula sa isang anak na nag-aalala para sa kanyang ama. Ngayon, naiintindihan ko na, ang ngiting iyon ay nangiti pala ng isang demonyo. Ang bawat tableta na ininom ko na may pasasalamat sa puso ko ay isang hakbang papalapit sa aking kamatayan. Ang sarili kong anak, ang anak na pinalaki ko, tinuruan kong maging mabuting tao, ay nilalason ako habang nakangiti. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumakbo ako papunta sa banyo at doon inilabas ang lahat. Hindi lang ang pagkain mula sa party, kundi pati ang pait, ang sakit, ang galit, ang hindi mapaniwala ang katotohanan na dumudurog sa aking pagkatao. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng banyo, iisang tanong ang paulit-ulit sa aking isipan. Bakit? Bakit, Miguel? Anong nagawa kong mali? Pagbalik ko sa sala, nakita ko si Elena na nakaupo pa rin. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad.
Gumuho ang mundo ko, gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ko. Umupo ako sa tabi niya at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa katotohanan ang taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko sa buong mundo ay ang taong may pinakamatinding pagnanasang makita akong wala ng buhay. Hinawakan ni Elena ang aking kamay. Bukas, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng determinasyon. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa ospital. Magpapasuri tayo ng dugo. Kailangan natin ng pruweba, Antonio, isang pruwebang hindi matatawaran. At kung tama ako, huminto siya at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kung tama ako, kailangan nating lumaban. Sa mga mata niya, nakita ko ang tapang na nawala sa akin. At alam ko, sa kabila ng lahat ng sakit, na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang amoy ng antiseptic sa loob ng waiting room ng St. Luke's Medical Center ay tila dumidikit sa aking balat. 3 oras na kaming nakaupo ni Elena sa mga plastik na upuan na iyon na hindi binitawan ang kamay ng isa't isa. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa aking dibdib. Sa paligid namin, ang mga tao ay abala sa kanilang mga sariling problema, sa kanilang mga sariling sakit, habang kami naman ay tahimik na naghihintay sa isang hatol na babago sa aming buhay magpakailanman. Sa isip ko, paulit-ulit kong binabasa ang mga mensahe ni Miguel. Ang bawat salita ay parang lason na kumakalat sa aking sistema. 6 na buwan. 6 na buwan niya akong binigyan ng kamatayan sa isang bote ng bitamina. May maliit na parte pa rin sa akin na umaasa. Umaasa na sana ay mali ang lahat. Na sana ay may ibang paliwanag. Pero sa bawat pagtibok ng aking puso, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Mr. Reyes, isang nurse ang lumitaw sa pintuan. Handa na po si Dr. Santos na makipag-usap sa inyo. Ang opisina ni Dr. Santos ay malinis at organisado, ngunit sa akin, ito ay parang isang silid ng paglilitis. Si Dr. Santos ay isang lalaking nasa mga 50 anyos, may mga guhit na ng pagod at karunungan sa kanyang mukha. Ipinaupo niya kami, ngunit si Elena ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, na parang isang sundalong handa sa anumang laban. Mr. Reyes, nagsimula si Dr. Santos at ang tono ng kanyang boses ay agad na nagpabagsak sa aking sikmura. Sinuri ko po ang resulta ng inyong blood work. 3 beses ko po itong inulit. Nagpadala pa ako ng sample sa 2 magkaibang laboratorio para lang makasiguro. Huminto siya sandali na tila naghahanap ng tamang mga salita. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay isang pagpapahirap. Mayroon po kayong mataas na antas ng isang potassium-based compound sa inyong sistema. Sobrang taas po, sabi niya sa wakas. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Ang tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at profesional na pag-iingat. Ang ibig sabihin po niyan, Mr. Reyes, ay may isang taong dahan-dahan at sistematikong naglalason sa inyo. Ipinakita niya sa amin ang mga resulta sa kanyang computer screen. Patay po sa mga pattern ng pagdami ng lason sa inyong dugo, masasabi kong ito ay nangyayari na sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan. 6 na buwan, eksakto. Ang mga mensahe ay totoo. Ang bawat salita ay totoo. Ang aking mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng wala pang 24 na oras. Gaano na po kalala? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Mula pa nang pumasok kami sa ospital, humarap sa amin si Dr. Santos. Mr. Reyes, sa kasalukuyang antas ng lason sa inyong katawan, mayroon na lamang po kayong 1 hanggang 2 linggo bago magdulot ito ng cardiac arrest o atake sa puso. 1 linggo, 2 linggo. Ang mga salitang iyon ay umalingawangaw sa loob ng silid. Hindi lang pala plinano ni Miguel na patayin ako. Aktibo na niya akong pinapatay sa loob ng kalahating taon. Ang bawat, kamusta ka na ba, pa?
ang bawat pag-aalala niya sa aking kalusugan, lahat ng iyon ay isang pagbibilang patungo sa araw ng aking kamatayan. Maari po ba itong gamutin? Ito desperadong tanong ni Elena. Maari po tayong magsimula agad ng chelation therapy para maibaba ang lason, sagot ng doktor. Pero malawak na po ang pinsala. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, pero kailangan ninyong maintindihan kung sino man po ang gumawa nito sa inyo. Muntik na po siyang magtagumpay. Ang anak po namin, sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon, malamig at patag. Si Miguel, ang mga bitamina na ibinigay niya sa akin, iyon ang paraan niya, hindi ba? Ang profesional na maskara ni Dr. Santos ay nabasag. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkagimbal, ang horror. Kailangan ko pong i-report ito sa mga autoridad, sabi niya. Mayroon na po kaming ebidensya, matigas na sabi ni Elena. Kailangan lang po namin itong kumpirmasyon mula sa siyensya. Sa parking lot, nakaupo lang kami ni Elena sa loob ng kotse, sa gitna ng katahimikan. Sa paligid namin, ang Maynila ay nagpapatuloy sa kanyang normal na takbo. Mga busina ng sasakyan, mga taong nagmamadali. Ang mundo ay umiikot pa rin habang ang sa akin ay tuluyan ng huminto. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, nilason niya ako. Tumingin siya sa aking mga mata araw-araw sa loob ng 6 na buwan at inabutan ako ng kamatayan na nasa loob ng isang bote ng gamot. Ang sakit. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Pero sa ilalim ng lahat ng sakit na iyon, may ibang bagay na nagsimulang umusbong sa aking dibdib. Isang bagay na hindi ko naramdaman noon. Isang malamig, malinaw at nakatutok na galit. Tumingin ako sa aking asawa at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mabasa ko ang mga mensahe, ang aking isip ay naging malinaw. Ngayon, lalaban tayo, sabi ko, at ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng kapangyarihan. Gusto niya akong patayin para sa pera. Ngayon malalaman niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang ama kapag ipinaglalaban na nito ang kanyang buhay. Pinaandar ko ang makina ng sasakyan. Mayroon kaming 1 linggo. Baka 2, pero sapat na iyon. Kinabukasan, Huwebes ng hapon, nakaupo kami ni Elena sa opisina ng aming matalik na kaibigan at abogado na si Attorney Salvador. Ang kanyang opisina ay nasa isang mataas na gusali sa Makati, kung saan tanaw ang buong syudad. Isang paalala na habang ang aming mundo ay nagkakagulo, ang buhay sa labas ay nagpapatuloy. Si Attorney Salvador, isang lalaking nasa edad na 65 na may mga puting buhok, ay ang klase ng taong nagbibigay ng kapanatagan dahil sa kanyang mga dekada ng karanasan sa mga kaso ng pamilya na naging masalimuot. Antonio, sabi niya, habang seryosong pinag-aaralan ang mga litrato ng mensahe na ipinadala ni Elena sa kanya. Nakakakilabot ang mga ito, ngunit sa mata ng batas hindi ito sapat. Ang mga ebidensyang ito ay nakuha mula sa personal na gamit ni Miguel nang walang warrant. Kahit sinong abogado ay kayang-kayang ipabasura ito sa korte. Ibig sabihin, makakalaya lang siya ng ganoon? Ang pait sa aking boses ay hindi ko na maitago. Hindi, kung gagawin natin ito sa tamang paraan, sabi ni Attorney Salvador habang sumandal siya sa kanyang upuan. Kailangan natin ng ebidensyang legal na nakuha, kaya't gagawa tayo ng isang patibong. Ang kanyang plano ay simple, ngunit delikado. Imbitahan namin sina Miguel at Isabel sa isang hapunan sa aming bahay. Dahil ito ay aming pag-aari, legal naming maaaring i-record ang lahat ng mangyayari. Kung susubukan ni Miguel na lasunin ako ulit, mahuhuli natin siya sa akto. Pindot niya ang intercom sa kanyang lamesa. Ipasok mo si Marco Cruz. Ang lalaking pumasok ay nasa mga 50 taong gulang, matipuno ang katawan at may mga matang alisto na sanay sa pagbabasa ng tao. Dati siyang detective sa PNP, paliwanag ni Attorney Salvador. Ngayon isa na siyang pribadong investigador. Mr. Reyes, pati ni Marco, sabay bukas ng kanyang laptop. Sinimulan ko ng imbestigahan ang inyong manugang. Isabel Morgan ang gamit niyang pangalan ngayon, pero 4 na taon na ang nakalipas, siya ay si Nicole Patterson.
Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Elena sa aking kamay. Ipinakita sa amin ni Marco ang isang police report. Si Nicole or Isabel ay kasal noon kay Tomas de Leon, isang 52 anyos na investment banker sa Dasmariñas Village. 4 na taon na ang nakalipas, nahulog daw ito sa hagdanan ng kanilang bahay. Ang kaso ay idineklara bilang isang aksidente, ngunit ang anak ni Tomas sa unang asawa ay hindi naniwala. Isang aksidente ha, ulit ko, habang nanlalamig ang aking buong katawan. Ipinagpilitan ng anak niyang si Melissa na imbestigahan ang kaso, ngunit walang sapat na ebidensya noon. Patuloy ni Marco. Nang mamatay si Tomas, nagmana si Nicole ng 140 milyong piso. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglaho. Legal niyang pinalitan ang kanyang pangalan 3 taon na ang nakalipas bago pa niya makilala ang inyong anak na si Miguel. Tinitigan ko ang litrato ni Tomas de Leon sa screen. Isang masayang lalaki, nakangiti, na walang kamalay-malay na ang kanyang batang asawa ay nagpaplano na pala ng kanyang kamatayan. Katulad ko na walang kamalay-malay kay Miguel. Nagawa na niya ito dati, mahina kong sabi. O alam na alam ni Miguel kung ano ang pinapasok niya, sabat ni Attorney Salvador. Ang mga mensahe ay nagsasabing naiintindihan ni Isabel ang sitwasyon. Paano kung pinili talaga siya ni Miguel dahil mayroon na siyang karanasan? Ang buong silid ay tila umikot. Ang anak ko, sinadya niyang makipagpartner sa isang mamamatay tao. Mayroon pa, dagdag ni Marco, ang kapatid ni Isabel na si Carlos Santos ay nagtatrabaho sa isang kilalang laboratorio. May access siya sa mga kemikal. 3 buwan na ang nakalipas, may mga discrepancy sa kanilang inventaryo ng potassium compounds. Maliit lang na halaga, hindi sapat para mag-trigger ng investigasyon, pero sapat na para patayin ka. Kung mapapatunayan nating si Carlo ang nag-supply ng lason, iyan ay conspiracy to commit murder, sabi ni Attorney Salvador. Siguradong kakanta iyan laban kina Miguel at Isabel para iligtas ang sarili niya. Kinausap ko na si Melissa Morgan kaninang umaga, sabi ni Marco. Gusto niyang makuha ang hustisya para sa kanyang ama at para sa inyo. Handa siyang tumestigo. Tumingin sa akin si Attorney Salvador, ang kanyang mukha ay seryoso. Antonio, heto ang plano. Sa Sabado ng gabi maghanda kayo ng hapunan. Ang team ni Marco ang maglalagay ng mga kamera. Lahat ay legal. Bibigyan natin si Miguel ng perpektong pagkakataon na tapusin ang sinimulan niya. May paramedic team na naka-standby. Kapag nilagyan niya ng laso ng inumin mo, papalitan natin ito bago mo pa man mainom. Paano kung may mahalata siya? Tanong ni Elena. Hindi iyan mangyayari, kumpiyansang sabi ni Marco. Sa isip niya, namamatay ka na ayon sa kanyang schedule. Bakit siya maghihinala sa kanyang mapagmahal na ama? Naging mas seryoso ang mukha ni Attorney Salvador. Antonio, intindihin mo ito. Kapag ginawa na natin ito, wala nang atrasan. Makukulong ang anak mo, pati na rin si Isabel. Ang pamilyang kilala mo ay magwawakas. Sigurado ka ba rito? Inisip ko ang 6 na buwan ng pag-inom ng lason mula sa kamay ng sarili kong anak. Inisip ko si Tomas de Leon na gumugulong sa hagdanan habang pinapanood ng kanyang asawa. Inisip ko ang hatol ng doktor, 1 hanggang 2 linggo, hindi na siya ang anak ko. Mula noong nagdesisyon siyang mas may halaga akong patay kaysa buhay, sabi ko, ang aking boses ay matatag at malamig. May 6 na araw tayo, gawin nating makabuluhan ang mga iyon. Tumango si Attorney Salvador. Kung ganoon, simulan na natin ang trabaho. Biyernes ng umaga, isang van na walang marka ang pumasok sa aming garahe. Mabilis na kumilos ang team ni Marco Cruz, ginawang isang surveillance grid ang aming tahanan. 8 maliliit na kamera, halos hindi makita, ang ikinabit sa sala, sa dining room at sa kusina. Ang mga mikropono ay itinago sa loob ng mga ilaw. Ang aming tahanan, na dati ay aming kanlungan, ay naging isang set para sa isang malagim na palabas. Sa hapon, bumalik na sa normal ang lahat. Walang anumang bakas ng mga kamera, ngunit ramdam ko ang kanilang presensya sa bawat sandali. Ang aming bahay ay may mga matang nagmamasid.
Ang Sabado at Linggo ay ginugol namin ni Elena sa pag-iensayo. Paulit-ulit, 100 beses. Ang eksena kung saan aabutin ko ang aking baso ng whiskey at pagkatapos ay aksidenteng masasagi ito ni Elena, dahilan para matapon. Isang kaparehong baso ang nakahanda para ipalit. Kailangang magmukhang natural, paalala ni Attorney Salvador sa telepono. Matalino si Miguel. Kapag naramdaman niyang may mali, aatras siya. Pagsapit ng Linggo ng gabi, ang bawat galaw ay nasa aming mga kalamnan na. Lunes ng umaga, kinuha ko ang aking telepono. Ang kamay ko ay nanginginig habang hinahanap ko ang numero ni Miguel. Ang mga lumang mensahe niya ay nakatitig sa akin. 6 na buwan ng mga I love you po ahaykan pa. 6 na buwan ng kasinungalingan. Sinagot niya sa pangalawang ring. Pa, kamusta na po kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Namatay na, salamat sa iyo. Iyan ang gusto kong isagot. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Medyo pagod lang, anak, sabi ko. Pwede ba kayong maghapunan ni Isabel dito sa Miyerkules? Tayong 4 lang. Gusto ko lang makasama ang pamilya. Narinig ko ang isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na puno ng kalkulasyon. Siyempre naman po, pa, sagot niya sa wakas. Anong oras po? 7:00. Darating po kami. Ang pamilya ang pinaka-importante sa lahat. Pa. Ibinaba ko ang telepono bago pa man ako makapagsabi ng isang bagay na pagsisisihan ko. Ang mga sumunod na 2 araw ay tila gumapang sa kabagalan. Nagpatuloy ako sa aking chelation treatment sa St. Luke's, kung saan binabantayan ni Dr. Santos ang aking mga resulta. Unti-unti nang nababawasan ang lason, ngunit mabagal. Martes ng gabi halos hindi ako nakatulog. 3:00 ng madaling araw, bumulong si Elena sa dilim. Pwede pa nating itigil ito, Antonio. Tumingin ako sa kisame. Hindi, sagot ko, tatapusin na natin ito. Dumating ang Miyerkules na may isang malupit na normalidad. Sumikat ang araw sa Manila Bay. Ang mga tao ay pumasok sa kanilang mga trabaho at ako naghanda para sa isang hapunan kasama ang aking anak na may kaalamang plano niyang patayin ako sa gabing iyon. Pagsapit ng 6:30 ng gabi, handa na ang lahat. Ang van ni Marco ay nasa kabilang kanto. Ang paramedic team ay naghihintay sa malapit. 8 kamera ang nakatutok sa aming dining room. Inayos ni Elena ang mesa, inilagay ang markadong baso ng whiskey sa aking pwesto, isang kaparehong baso ang nakahanda para sa pagpapalit. Tiningnan ko ang aking relo. 6:45 ng gabi. Namumutla ka, mahinang sabi ni Elena. Maghahapunan ako kasama ang aking anak habang sinusubukan niya akong patayin. Sinubukan kong ngumiti. Tingin ko, angkop lang na mamutla ako. Hinawakan niya ang aking mukha. Tatapusin na natin ito ngayong gabi. Ang aking relo ay nagbasa ng 6:50. Lumapit ako sa bintana, nag-aabang ng mga ilaw ng sasakyan. Sa isang lugar sa malapit, isang paramedic ang nag-check ng kanyang mga gamit. Sa isang van sa kabilang kalye, ang mga kamera ay handa ng i-record ang kataksilan ng aking anak. At sa dining room na ito, isang markadong baso ang naghihintay. Ang doorbell ay tutunog anumang oras. Si Miguel ay ngingiti, yayakapin ako, tatanungin kung kamusta na ako. At pagkatapos, susubukan niyang tapusin ang sinimulan niya 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsalin ako ng bourbon sa isang baso, isang totoong inumin, malinis, walang lason, at hinintay ko ang pagdating ng aking anak. Eksaktong 7:00 ng gabi, tumunog ang aming doorbell. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking sarili at pinuksan ang pinto. Nandoon si Miguel, kasama si Isabel, parehong nakabihis na tila para sa isang selebrasyon. Ang aking anak ay nakasuot ng isang navy blue na blazer at sa kanyang mukha ay naroon ang ngiti na dati kong ipinagmamalaki, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Si Isabel naman ay elegante sa kanyang itim na bestida, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Isang pananabik na ngayon ay alam ko na ang dahilan, pananabik para sa aking kamatayan. Pa, bati ni Miguel at niyakap ako. Pinilit kong huwag umurong.
Ang pakiramdam ng kanyang mga braso sa aking likod, ang mga braso na dati kong kinakarga noong siya ay sanggol pa, ngayon ay parang mga ahas na pumupulupot sa akin. Maganda po ang itsura ninyo, sabi niya. Hindi, salamat sa iyo, gusto kong isigaw. Ngunit sa halip, isang mahinang ngiti ang aking isinukli. May mga araw na maganda ang pakiramdam, may mga araw na hindi, sagot ko. Lumabas si Elena mula sa kusina, ang kanyang ngiti ay perpektong naitago ang tensyon sa kanyang kalooban. Miguel, Isabel, mabuti at nakarating kayo. Umupo kami sa sala at nagsimula ang isang usapan na parang paglunok ng bubog. Bawat salita ay mahirap. Tinanong ni Miguel ang tungkol sa aking kalusugan, sa aking retirement, sa kinabukasan ng aming kumpanya, ng aming ari-arian. Ang kamay ni Isabel ay paminsan-minsang dumadapo sa braso ni Miguel, isang tahimik na komunikasyon sa pagitan nilang dalawa na tila nagsasabing, malapit na. Kaunting tiis na lang. Pagkatapos ng ilang minuto ng pilit na tawanan, tumayo ako. Miguel, tulungan mo naman akong kumuha ng inumin, sabi ko. Mayroon akong Macallan 80 na paborito mo. Agad siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Siyempre naman po, pa. Pumasok kami sa aking maliit na study. Ito na ang simula ng katapusan. Sa itaas namin, isang maliit na kamera na nakatago sa smoke detector ang nagre-record ng lahat. Kumuha ako ng 2 kristal na baso at nagsimulang magsalin ng bourbon. Ang aking mga kamay ay milagrosong hindi nanginginig sa kabila ng malakas na pagkabog ng aking dibdib. Iniisip ko po yung sinabi ninyo, pa, kaswal na, sabi ni Miguel, yung tungkol sa pamilya bilang pinakamahalaga sa lahat. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng ito ay para sa pamilya, sabi ko, habang inilalapag ang bote. Ang mga salitang iyon ay may dalang bigat na tanging ako lang ang nakakaalam. Sandali lang, anak, nakalimutan ko ang yelo. Lumabas ako ng study, iniwan si Miguel na mag-isa kasama ang 2 baso ng alak. Eksaktong 10 segundo. Binigyan ko siya ng 10 segundo. Sapat na panahon para sa aking anak na gawin ang kanyang huling pagpili. Sapat na panahon para silyuhan ang kanyang kapalaran. Nang bumalik ako dala ang isang maliit na lalagyan ng yelo, si Miguel ay nakatayo na malapit sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, parang walang nangyari. Ang 2 baso ay nasa ibabaw pa rin ng aking lamesa. Ang kulay gintong likido ay kumikinang sa ilaw. Nilagyan ko ng yelo ang parehong baso at iniabot ang isa sa kanya. Bumalik kami sa dining room kung saan inihanda na ni Elena ang paborito naming kaldereta. Ang markadong baso ng whiskey ay nasa aking pwesto. Itinaas ni Miguel ang kanyang baso. Para sa pamilya, sabi niya, nakangiti. Para sa pamilya, nulit ko. Ang aking boses ay bahagyang nabasag. Itinaas ko ang basong may lason. Itinaas ko ito hanggang sa kalahati ng daan, patungo sa aking mga labi. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Miguel at Isabel, ang huling sandali. At doon kumilos si Elena. Mula sa aking likuran, habang kunwari inaabot ang isang serving dish, ang kanyang siko ay aksidenteng tumama sa aking braso. Isang galaw na pinag-ensayuhan namin ng 100 beses. Ang baso ay lumipad mula sa aking kamay. Ang kristal ay nabasag sa sahig na gawa sa kahoy. Ang bourbon na may lason ay kumalat sa mamahaling tablecloth. Pa! Oh, Diyos ko, Antonio, pasensya ka na! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng perpektong pagkukunwari. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Mula sa pananabik, ito ay naging puti na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Si Miguel naman, ang kanyang panga ay tumigas. Ang mga buko ng kanyang kamao ay namuti sa sobrang higpit ng pagkuyom. Ayos lang, sabi ko. Sinadya kong hinaan ang aking boses na parang nanghihina. Sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking dibdib. Ang dibdib ko? Si Miguel ay halos mapatayo. Tatawag po ba kami ng ambulansya? Huwag na. Kailangan ko lang magpahinga, sabi ko. Siguro ay tapusin na lang natin ang gabing ito.
Pero kararating lang namin, mahigpit na sabi ni Isabel, ang pagkadismaya ay hindi na maitago sa kanyang boses. Pasensya na at pinaikli ko ang gabi, maingat akong tumayo. Miguel, kaya niyo na bang umuwi? Tinitigan ako ng aking anak, ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Nag-iisip kung ang lason ba ay kahit papaano ay gumana. Siyempre po, magpagaling po kayo. Hinalikan niya ako sa pisngi, si Judas na may ngiti. Sinamahan sila ni Elena hanggang sa pinto. Mula sa bintana, pinanood ko silang makarating sa kanilang sasakyan. Ang kamay ni Miguel ay nanginginig habang binubuksan ang pinto. Umalis sila at kinuha ko ang aking telepono. Marco, sabi ko, nakuha niyo ba? Narinig ko ang isang ngiti sa kabilang linya. Bawat segundo, Antonio, naka 4K. Ang paglalagay ni Miguel ng pulbos sa iyong baso. Malinaw na malinaw. Ibinaba ko ang telepono at lumakad patungo sa mga bubog na kumikinang sa sahig. Alam ko na sa natapong alak na iyon ay may sapat na lason para patikilin ang aking puso. Wala pang 30 minuto ang nakalipas, ang katahimikan ng gabi sa aming village ay binasag ng mga sirena. Nakatayo ako sa bintana ng aking study, pinapanood ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul na papalapit sa direksyon ng bahay ni Miguel, na 2 kanto lang ang layo mula sa amin. Ang bawat sirena ay parang isang musika sa aking pandinig, isang musika ng katarungan. Biglang nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula kay Marco. Hawak na namin sila, tapos na. Lumapit si Elena sa aking tabi. Ang babaeng ito, ang asawa ko sa loob ng 43 taon, siya ang nagligtas sa aking buhay. Hindi lang ngayong gabi, kundi sa loob ng 3 araw na puno ng pagdududa at takot. Hinawakan niya ang aking kamay at magkasama naming pinanood ang pagwawakas ng isang kabanata ng aming buhay. Tapos na, bulong ko. Hindi, sagot niya. Nagsisimula pa lang. 9:30 ng gabi, dumating ang mga pulis sa townhouse ni Miguel sa Lincoln Park. Mula sa loob ng van ni Marco, pinanood namin ang lahat. Nakita ko kung paano inilabas ng mga opisyal ang aking anak at manugang na nakaposas. Ang kanilang mga mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw ng mga poste. Si Miguel ay paulit-ulit na lumingon sa kanilang pinto na parang naghihintay na magising mula sa isang masamang panaginip. Pero hindi siya magigising. Ito ay totoo. Lahat ng ito ay totoo. Nahanap na ng search team ang lahat, sabi ni Marco, habang nakikinig sa kanyang radyo. May puting pulbos sa isang sobre sa loob ng bag ni Isabel. Ang bote ng bitamina na may lason ay nasa banyo ni Miguel, kalahati pa ang laman. Ang mga text message sa kanilang mga telepono. Kompleto ang ebidensya, Antonio, hindi na sila makakatakas dito. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Itinago ng anak ko ang mga bitaminang may lason sa kanyang banyo na parang mga ordinaryong gamot lang. Araw-araw niyang nakikita ang mga iyon, isang paalala ng kanyang masamang balak, at hindi man lang siya natinag. Pagsapit ng hating gabi, tumunog ang aking telepono. Numero ni Miguel, tinitigan ko ito, pinapanood ang pag-vibrate nito sa aking kamay. Huwag mong sagutin, sabi ni Elena, ngunit kailangan kong marinig ang kanyang sasabihin. Sinagot ko ito, please. Ang boses ni Miguel ay basag, puno ng desperasyon. Isa itong pagkakamali pa, isang hindi pagkakaunawaan. Kailangan ninyo silang sabihan. Sabihan sila ng ano, Miguel? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Na hindi mo ako nilason sa loob ng 6 na buwan, na hindi ka nakunan ng video na naglalagay ng pulbos sa aking inumin ngayong gabi? Kaya ko pong ipaliwanag ang lahat. Hindi. Ang isang salitang iyon ay puno ng kasiguraduhan. Ipaliwanag mo iyan sa iyong abogado. Hindi ko na siya hinintay na sumagot pa. Huwag ka nang tatawag ulit sa numerong ito. Ibinaba ko ang telepono at agad na blinok ang kanyang numero. 40 taon ng pagiging isang ama, nagtapos sa isang pagpindot lang ng daliri, ang aking anak ay wala na. Biyernes ng umaga, tumawag si Detective Marco Cruz. Antonio, gustong makipag-usap sa iyo ni Miguel, hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo? Gusto ko, sagot ko, nang walang pag-aalinlangan. Tumingin sa akin si Elena,
May pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumutol. May mga pag-uusap na kailangang mangyari kahit na ito pa ang dudurog sa iyong pagkatao. Ang interrogation room sa presinto ay may amoy ng lumang kape at takot. Pinaupo nila si Miguel sa isang silyang bakal, nakasuot ng isang orange na jumpsuit na nagpamukha sa kanya na mas bata at mas maliit. Nang pumasok ako, agad siyang tumayo. Ang tunog ng pag-scrape ng silya sa semento ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Pa, umupo ka. Ang boses ko ay may autoridad na ginamit ko sa mga boardroom sa loob ng 40 taon. Umupo si Miguel. Umupo ako sa tapat niya habang si Detective Cruz ay nakatayo malapit sa pinto. Isang kamera sa sulok ang nagre-record ng lahat. Dagdag na ebidensya para sa kaso na magpapakulong sa aking anak. Gusto mong magsalita, sabi ko. Magsalita ka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng bakal na lamesa. Pa, patawad po. Patawarin ninyo po ako, sabi niya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po gustong umabot sa ganito. Nilason mo ako sa loob ng 6 na buwan, Miguel. Gaano pa ba kalayo ang gusto mong abutin? Desperado po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging hikpi. Ang mga utang ko pa. Nalugi po ako sa kripto. Nawala sa akin ang 35 milyong piso pagkatapos nang hiram ako sa mga maling tao. Mas lalo po akong nabaon. Umabot sa 65 milyon ang utang ko. Pinagbabantaan na po nila ako. Sabi nila, papatayin nila ako kung hindi ako magbabayad. Kaya nagdesisyon kang ako na lang ang patayin mo. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na walang anumang emosyon. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nakakuha na rin po ako ng 25 milyon mula sa kumpanya. Nagnakaw ka sa akin. Ang bawat revelasyon ay isang panibagong saksak sa aking puso. Ibabalik ko naman po sana pero hindi sapat at tawag sila ng tawag, banta ng banta. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Nagpanik po ako. Nagplano ka. Pinanatili kong kalmado ang aking boses sa loob ng 6 na buwan. Nagplano ka. Kinausap mo si Carlo, kumuha ka ng lason, pinag-aralan ninyo ang liha. Pinanood mo akong manghina habang nagkukunwari kang nag-aalala. Hindi iyan panic, Miguel. Iyan ay premeditation. Si Isabel po ang tumulong sa akin na makita ang isang paraan. Huwag. Sumandal ako. Huwag na huwag mong isisisi sa kanya. Ginawa mo ang desisyong ito. Hindi ko po siya sinisisi. Siya lang po, naintindihan niya ang pressure na nararamdaman ko. Nakaranas na rin daw po siya ng mga mahihirap na sitwasyon. Ang ibig mong sabihin, noong pinatay niya ang kanyang unang asawa, namutla ang mukha ni Miguel. Ano po? Sabi niya sa akin, aksidente lang iyon. At naniwala ka? O pinili mo ang isang babaeng nakapatay na dahil kailangan mo ng isang taong marunong kung paano gumawa ng isang krimen nang hindi nahuhuli? Katahimikan. Sa katahimikang iyon, nakita ko ang katotohanan. Alam ni Miguel kung ano si Isabel. Marahil hindi noong una, pero kalaunan nalaman niya at nanatili siya dahil matuturuan siya ni Isabel kung paano maging isang mamamatay tao. Mahal ko po kayo, Mampan, bulong ni Miguel. Alam kong hindi na kayo maniniwala pero totoo po, hindi ko po kayo gustong saktan. Gusto mo akong mamatay? Gusto ko lang pong matapos ang sakit. Ang mga tawag, ang mga banta, ang takot. Gusto ko lang pong matapos ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo, ramdam ang bigat ng aking 67 taon. Alam mo kung ano ang matatapos ngayon, ikaw, tayo, kung anumang relasyon ang mayroon tayo, kung anumang pagmamahal ang mayroon ako para sa iyo, dito na iyon magtatapos. Tiningnan ko ang aking anak, ang estrangherong ito na nakasuot ng mukha ni Miguel. Hindi na kita anak, isa ka na lang bigong mamamatay tao na makukulong. Hafay pa, please. Paalam, Miguel. Naglakad ako patungo sa pinto. Sa likuran ko, ang boses ni Miguel ay naging isang sigaw. Pa, please, huwag niyo po akong iwan. Pa! Ang kanyang mga sigaw ay sumunod sa akin pababa sa hallway, palabas ng presinto hanggang sa parking lot kung saan naghihintay si Elena. Isang tingin lang sa aking mukha at niyakap niya ako.
Tapos na, sabi ko sa kanyang balikat, wala na siya. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, hinayaan kong bumagsak ang aking sarili. 6 na buwan ang lumipas, nakaupo ako sa loob ng Cook County Criminal Courthouse, pinapanood ang aking anak na litisin para sa tangkang pagpatay sa akin. Si Judge Nathan Fitzgerald ang namuno sa paglilitis, isang lalaking may pilak na buhok at mahigpit na itsura. Ang kaso, People of the Philippines versus Trevor Peton and Rebecca Morgan. Ang mga akusasyon, conspiracy to commit murder, attempted murder, at first-degree murder para sa pagkamatay ni Tomas De Leon. Tumayo ang District Attorney na si Charles Norton. Your Honor, ang ebidensya ay napakatibay. At sinimulan niya sa video. Sa mga screen, sa buong courtroom, pinanood naming lahat ang eksena sa aking study. Si Miguel sumusulyap sa pinto pagkatapos ay may inilabas na sobre mula sa kanyang bulsa at nagbuhos ng puting pulbos sa aking baso ng whiskey. 10 segundo sa malinaw na 4K na video. Narinig ko ang mga bulungan at pagkabigla mula sa mga tao sa gallery. Si Miguel ay nakatitig lang sa lamesa. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang video na ito ay legal na nakuha mula sa tahanan ni Mr. Reyes, patuloy ni Norton. Ipinakita niya ang timestamp 7:14 ng gabi, Oktubre 11. Sumunod ang mga pisikal na ebidensya, ang sobre na may bakas ng potassium chloride, ang bote ng bitamina mula sa banyo ni Miguel, may 23 kapsula pa ng lason na natitira. Sa loob ng 6 na buwan, sistematikong nilason ni Trevor Peton ang kanyang sariling ama, sabi ni Norton. Bawat bitamina ay naglalapit kay Douglas Peton sa isang tiyak na atake sa puso. Tumestigo si Dr. Santos tungkol sa aking blood work, tungkol sa kung gaano ako kalapit sa kamatayan. Mga araw, marahil ay mga oras na lang ang natitira sa akin at pagkatapos, inilabas ni Norton ang kanyang pinakamalaking bomba. Si Tomas De Leon ay namatay 4 na taon na ang nakalipas sa isang insidenteng idineklara bilang aksidente. 6 na buwan na ang nakalipas, batay sa mga bagong ebidensya, ang kanyang katawan ay hinukay. Lumitaw ang mga litrato sa screen, mga forensic report, mga sample ng buto na nagpapakita ng napakataas na antas ng arsenic. Si Tomas De Leon ay nilason sa loob ng maraming buwan, deklara ni Norton, at ang taong nagmana ng kanyang 140 milyong piso, itinuro niya si Rebecca, ay si Rebecca Morgan, na noon ay kilala bilang Nicole Patterson. Tumayo sa witness stand si Melissa Morgan, ang anak ni Tomas, na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Malusog ang aking ama bago dumating si Nicole sa kanyang buhay. Sa loob ng 6 na buwan, siya ay naging mahina, laging nahihilo. Kinumbinsi niya si Papa na baguhin ang kanyang huling habilin. 2 linggo pagkatapos noon, nahulog siya. Ang boses ni Melissa ay nabasag. Noon pa man, alam ko nang pinatay niya si Papa. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Ang mga mensahe sa pagitan ni Miguel at Carlo, ang pag-amin ni Carlo na nakipag-deal para sa mas mababang sentensya, ang mga record mula sa laboratorio, ang mga financial record na nagpapakita ng 65 milyong pisong utang ni Miguel at ang kanyang pagnanakaw sa kumpanya. At dumating ang pinakahihintay na sandali. Tumayo si Miguel sa witness stand. Mr. Peton, nagsimula ang kanyang abogado, ipaliwanag mo ang iyong relasyon kay Rebecca Morgan. Tumingin si Miguel kay Rebecca pagkatapos ay sa mga hurado. Minanipula niya ako, sabi niya. Ang lason, ang plano, lahat ay ideya niya. Nagawa na niya ito dati. Tinakot niya ako. Sabi niya, kung hindi ako tutulong, sisirain niya ako. Nagkagulo ang buong courtroom. Tumayo si Rebecca, sumisigaw. Sinungaling! Ideya mo ang lahat. Ikaw ang kumontak kay Carlo. Order! Ang sigaw ni Judge Fitzgerald habang pinapalo ang kanyang gavel. Si Norton ay ngumiti lang habang may binabasa sa kanyang telepono. Text mula kay Trevor Peton para kay Carlo Santos, April 3. Kailangan ko ng isang bagay na nagdudulot ng atake sa puso. May kondisyon ang tatay ko. Walang mag-iisip na may mali. April 3, Your Honor. 3 buwan bago pa man malaman ni Rebecca ang tungkol sa plano.
Ang mukha ni Miguel ay gumuho. Si Rebecca ay tumitig sa kanya ng may purong galit. Ang mga hurado ay nagdelibera sa loob lamang ng 40 minuto. Sa lahat ng akusasyon, inanunsyo ng forewoman, guilty. Ang boses ni Judge Fitzgerald ay kasing lamig ng yelo. Trevor Payton, 22 taon. Rebecca Morgan, 35 taon. Derek Brooks, 8 taon. Lumingon si Miguel, hinahanap ako sa mga manonood. Pa, please, tumayo ako at naglakad palabas. Sa likuran ko ang kanyang boses ay naging isang desperadong sigaw. Hindi na ako lumingon pa. Sa hallway, sinalubong ako ni Melissa. Salamat po, sabi niya. Sa loob ng 4 na taon, walang naniwala sa akin. Binigyan ninyo ng hustisya ang aking ama. Ang braso ni Elena sa aking baywang ang tanging sumusuporta sa akin. 22 taon. Magiging 60 taong gulang na si Miguel paglabas niya. Umuwi na tayo, mahinang sabi ni Elena. Magkasama kaming lumabas sa liwanag ng araw. Iniwan ang courthouse sa aming likuran. Iniwan ang isang buhay na puno ng kasinungalingan. 1 taon matapos ang paglilitis, sa aking ika-68 kaarawan, wala nang marangyang party. Wala nang 150 bisita. Wala nang mga gintong lobo o mamahaling alak. Sa halip, narito kami ni Elena sa isang maliit na apartment sa Tagaytay kung saan tanaw namin ang payapang lawa ng Taal. Walang engrandeng selebrasyon. Tanging kaming dalawa lang, isang simpleng hapunan at ang tunog ng mahinang hangin. At yun na ang lahat ng kailangan ko. Ipinagbili namin ang penthouse sa BGC. Masyado ng maraming multo ng nakaraan ang naninirahan doon. Ang bawat sulok ay isang paalala ng isang masayang pamilya na naging isang malaking kasinungalingan. Ipinagbili ko rin ang aking kumpanya, ang Reyes Realty Corporation. Ang negosyong binuo ko mula sa wala sa loob ng 40 taon ng dugo, pawis at sakripisyo, ang kabuuang halaga. 1 bilyong piso, 1 bilyong piso, ang eksaktong halaga na halos ikamatay ko, ang halagang nagtulak sa aking sariling anak na talikuran ang kanyang pagkatao. Hindi namin itinago ang pera. Paano namin magagawa iyon? Ang bawat sentimo nito ay nabahiran na ng kasakiman at dugo. Kaya't ginawa namin ang tanging bagay na tama. Ipinamigay namin ang lahat. Ang kalahati ay ibinigay namin sa mga organisasyon na tumutulong at nagpoprotekta sa mga nakatatanda na biktima ng financial abuse. Para sa mga magulang na tulad ko, na ang pagmamahal ay sinuklian ng panloloko. Ang kalahati naman ay napunta sa Thomas De Leon Foundation na itinatag ng kanyang anak na si Melissa para tulungan ang mga pamilyang naghahanap ng hustisya para sa mga kahina-hinalang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pera na halos pumatay sa akin, ngayon ay nagbibigay na ng proteksyon sa iba. Ito ang paraan ko ng paghahanap ng kapayapaan. Ito ang aming paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang isang yaman na winasak kami. Nagsimulang dumating ang mga sulat ni Miguel 3 buwan matapos siyang makulong, isa bawat buwan, parang isang ritual. Ang una niyang sulat ay puno ng galit at paninisi. Kasalanan daw ni Isabel. Kasalanan ng mga taong inutangan niya. Kasalanan ko pa raw dahil hindi ko siya tinulungan. Hindi ako sumagot. Ang mga sumunod na sulat ay nagbago ng tono. Nagsimula siyang humingi ng tawad. Pa, nagsisimula na po ako ng therapy dito. Ngayon ko lang naiintindihan ang bigat ng aking kasalanan. Pa, araw-araw po kayong nasa isip ko. Patawad po. Pa, please po, sumulat naman po kayo pabalik. Kahit isang beses lang, binabasa ko ang lahat ng kanyang mga sulat, bawat isa. Pagkatapos, itinatago ko ang mga ito sa isang kahon sa ilalim ng aming kama. Isang kahon na hindi binubuksan ng kahit sino maliban sa akin. Isang paalala. Isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Pero ang sumagot, hindi ko kaya. Anong sasabihin ko? Na pinapatawad ko na siya, hindi pa. Hindi ko pa alam kung kaya ko. Isang malamig na hapon ng Nobyembre, tinalaw kami ng isang kaibigan ni Elena mula sa kanyang book club. Nakaupo kami sa aming maliit na balkonahe, pinapanood ang mga bangka sa lawa. Napatawad mo na ba siya? Tanong ng kanyang kaibigan sa akin. Isang tanong na matagal ko nang tinatakbuhan.
Huminto ako at nag-isip. Talagang nag-isip. Ang natututunan ko ngayon, mahina kong sabi, ay ang patawarin ang aking sarili. Tumingin ako sa malayo, pinapatawad ko ang aking sarili sa hindi pagkakita kung sino na talaga siya, sa pagtitiwala ng walang pagdududa, sa pagiging isang bulag na ama. Huminto ako sandali, pero si Miguel, hindi ko pa alam kung kaya ko. Ang pagpapatawad ay hindi obligasyon, Antonio, malumanay na sabi ng kanyang kaibigan, ang mabuhay, iyan ang mahalaga. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Elena sa tabi ng lawa. Ang malamig na hangin ay tumatagos sa aming mga jacket, ngunit pareho naming ayaw pang bumalik sa loob. Ano ang natutunan mo sa lahat ng ito? Tanong niya sa akin. Pinanood ko ang marahang pag-alon ng tubig, iniisip ang bawat umaga na inaabutan ako ni Miguel ng mga bitaminang may lason. Iniisip ko ang kalkuladong ngiti ni Isabel. Iniisip ko ang sandali na napagtanto kong ang sarili kong anak ay gusto akong mamatay. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi dahilan para tanggapin ang kataksilan, dahan-dahan kong sabi. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi palaging ligtas, na ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay maaaring maging isang estranghero. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at natutunan ko na ang 43 taon ng pagsasama ay may napakalaking kahulugan. Iniligtas mo ang buhay ko, Elena? Ngumiti siya, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Iniligtas natin ang isa't isa, sabi niya. Marahil tama siya, 68 na ako ngayon at si Elena naman ay 62. Nagsisimula kaming muli, mula sa wala. Tanging ang isa't isa lamang ang mayroon kami at ang buhay na muli naming binuo mula sa abo. Para sa iba, ito ay isang kabiguan, ang mawala ang lahat, ang talikuran ng sariling anak, ang magsimula ulit sa edad na dapat ay nagpapahinga na. Pero para sa akin, ito ay kaligtasan, ito ay tagumpay. Lalabas si Miguel sa kulungan kapag siya ay 60 taong gulang na. Ako naman kung pala rin ay magiging 89 na taong gulang na. Hindi ko alam kung magkikita pa kami. Iyan ay isang desisyon para sa Antonio ng hinaharap. Sa ngayon, nakatuon ako sa kasalukuyan. Ngayon, buhay ako. Ngayong umaga, pinanood namin ni Elena ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng bulkan. Ngayong umaga, uminom kami ng kape at pinag-usapan ang pagiging volunteer sa isang community center dito. Ngayong umaga ay sapat na. Ako po ay 68 taong gulang. Humihinga pa rin ako. At natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa lahat. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang iyong sarili. At hindi pa huli ang lahat para bumuo ng isang buhay na karapat-dapat ipaglaban at ipagpasalamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa aking asawa at salamat sa pangalawang pagkakataon